Magandang araw, Pilipinas, at welcome to the 700 Club Asia. Today, we are talking about miracles, mga bagay na tanging ang Diyos lang ang makakagawa. Ang sarap pag-usapan yan, pare, di ba? Gustong-gusto natin yung topic na yan. Maraming tao ang naghihintay ng breakthrough ngayon, and today, God wants to remind us that He is still in the business of performing miracles. True, Mare, at makikita natin yan sa buhay ng ating unang tampok na kwento. He was a notorious criminal, a hired killer na diniklarang clinically dead, pero binigyan ng Panginoon ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Naku, napakalupit ng kwentong ito, kaya huwag na nating patagalin. Let us all witness the powerful transformation of Boy Manlapaz. Bata pa lamang si Boy nang mawasak ang kanyang pamilya dahil sa panggugulpi ng kanyang ama sa kanyang ina. Mula noon, binitbit niya ang galit at hinanakit na unti-unting nauwi sa pagrerebelde. Napatalsik siya sa eskwelahan at tuluyang huminto sa pag-aaral. Sa edad na 14, natuto siyang mang-hold up. Kalaunan, nabuo ang kanilang grupo na tinawag na Estribo Gang. Kaya po Estribo kasi may nakasabit doon sa Estribo. Noong panahon na yun, wala akong nararamdamang takot. Ilang beses man siyang nakulong at nakalaya, hindi pa rin nagbago ang kanyang pamumuhay. May mga nagtangkang akayin siya sa pagbabago sa loob ng kulungan, pero sa halip na makinig, mas lalo lamang niyang pinatigas ang kanyang puso. Di ako naniniwala sa Diyos. Para sa akin, ang Diyos ay hindi totoo. Parang kwento-kwento lang, kwentong barbero, ganun. Parang imihinasyon lang ng tao. Sa paglaya ni Boy, lalo lamang siyang nalubog sa krimen. Panibagong grupo ang kanyang tinatag, ang Bagets Gang na notorious sa pagnanakaw ng mga sasakyan at pangho-hold up sa mga malalaking gasolinahan. Kalaunan ay tumanggap na rin si Boy ng mga kontratang pagpatay kapalit ng malaking pera. Yung po ang unang pagkapatay ko ng tao. At the age of 19 years old, proud na nakapatay ako. Siyempre, sa loob, pag criminal ka, may pangalan ka. Naging kilala siya bilang isang hired killer at naging wanted sa ilang kaso ng pagpatay sa Bulacan. Nagbago ang lahat nang siya naman ang maging target sa pagpatay. Sa tindi ng tama ng baril na tinamo, halos maubusan na siya ng dugo nang madala sa ospital. Habang naghihintay ng operasyon, tuluyan siyang nalagutan ng hininga at naideklarang patay. Ngunit may isang pambihirang karanasan ang hindi niya malilimutan. Nabulag po ako noon, time na yon. So, kahit ayokong pumikit po ako. Maya-maya, seconds lang, naramdaman ko, ba't ako umiikot? Umiikot po ako eh. Bubulusok po ako pa ilalim. Nakita ko po sarili ko, bubulusok ako pa ilalim. Sabi ko, saan ako pupunta? Para po ako nasa isang imbudo na nilalamon ako kailaliman. Patay na ba ako? Ayoko pang mamatay. Doon ako tumawag sa Diyos. Sabi ko, Diyos, kung totoo ka, tumawag isip ko lang. Bigyan mo ako ng isang pagkakataong mabuhay. Maglilingkod ako sa iyo. Alam nyo, bigla ako huminga. Paghinga kong ganon, sabi ko, buhay ako. Nakaligtas si Boy, pero patuloy siyang hinabol ng mga nagbabanta sa kanyang buhay. Sa muling pagtatago ni Boy, Basta simbahan pinapasok ko. Kasi wala ko alam eh. Walang tuturo sa akin. Basta gusto ko lumapit sa Diyos. doon siya nagsimulang maghilom, bumuo ng pamilya at sumubok na talikuran ang dating pagkatao. Itinaguyod niya ang pamilya sa pangongolekta ng bakal at bote. Ngunit sumapit ang panahon ng kagipitan, kaya natukso siyang kumapit muli sa patalim. Tinanggap niya muli ang isang kontrata bilang hitman, pero sa oras na kakalabitin na niya ang gatilyo, pinigilan siya ng kanyang konsensya. Kinapa ko puso ko. Hindi ko na kaya. Dati napakadali ko lang gawin yun eh. Parang manok lang ang buhay sa akin pag pumatay ako ng tao. Pero nung time na yon, may takot na ako sa Diyos. Hindi nagtagal, muling nabuksan ang 23 niyang kasong matagal nang nakabinbin sa korte. Muli siyang nakulong. Ngunit himalang isa-isa ring nabasura ang lahat ng kanyang mga kaso.
1991 lumaya ako, nagtaka ang Warte, nagtaka mga kasama ko. Kami, isa lang kaso namin, hindi kami makalaya. Ikaw 23 kaso, hindi ko kaya paliwanag eh. Tuluyang isinuko ni Boy ang kanyang buhay kay Jesus. Kinauhawan ko salita ng Diyos. May isa pong ginamit sa akin, isang matandang babae. In-invite ako sa church nila, na kung saan yun ang ginamit sa akin ng Panginoon para makarinig ako ng salita ng Diyos. Nagkaroon ako ng peace. Nagkaroon ako ng kakontentuhan. Yung pala yung hinahanap ko dati pa. Ang dating hitman ay naging tapat na tagasunod ni Kristo ngayon bilang isang pastor sa Bulacan. Binalikan niya ang mga kulungan, hindi na bilang preso, kundi bilang tagapaghatid ng pag-asa at pag-ibig ni Jesus. Kalaunan, pati ang kanyang buong pamilya ay nakakilala sa Panginoon. Ginamit din ng Diyos si Boy upang makilala ng kanyang ina ang pag-ibig ni Hesukristo. Gusto ko mangaral na mangaral. Gusto ko maraming tao makarinig ng salita ng Diyos. Alam ko maraming tao gusto magbagong buhay. Salita lang ng Diyos ang makapagbabago sa kanila. Para talagang nothing can separate us from the love of God. Kahit gaano ka pang kasama, imagine that, yung krimen na ginawa ng ating kapatid na ngayon ay pastor na, napaboran pa siya. Na ilang kaso niya pero siya ay forgiven. Okay? Or binasura yung kanyang mga naging kaso. Parang walang nangyari. Naalala ko tuloy pare yung thief on the cross. Hindi ba? I'm sure buong buhay niya puro kasalanan ng kanyang ginawa. Pero last minute, naniwala siya at nagtiwala siya, tumawag siya sa Panginoong Diyos at siya ay ni-rescue ng Panginoon. Of course, natuloy pa rin yung punishment niya pero ang nangyari is, sabi, pangako sa kanya, today you will be with me in paradise. Imagine that, dating makasalanan, wala nang pagkakataon para magbago. Pero siya niligtas ng Panginoong Diyos. Pero itong ating kapatid, nagbago pa rin siya. At nakita naman natin kung paano siya ginagamit ngayon ng Panginoong Diyos. Well, yan yung sinasabi ng banal na kasulatan na kapag tinanggap mo si Kristo at ikaw ay isa ng bagong nilalang, ang ibig sabihin niyan, talagang hindi na nakikita ng Diyos yung dating ikaw na makasalanan, kundi yung katwiran o yung righteousness ni God, siya nang nakikita sa iyo. Hindi yung negative na nakaraan, kundi what you have become because you were born again from above. So, Yeah, you're washed. You're washed clean like snow. Hindi ba? Ganun ang nangyayari. Talagang grabe talaga pare. No? Imagine, mula sa kanyang pagiging hard killer, ay tinuring na at clinically dead na daw. Ito. Ngayon na isa na siyang pastor na nagdadala ng pag-asa sa mga preso. That is a real, undeniable miracle of God's grace. alam mo, Mare, talagang walang imposible sa Panginoon eh. Kasi, yun nga, dun sa binanggit niya, akala ni Boy noon ay wala na siyang pag-asa at hindi siya pwedeng magbago. Sinabi naman niya, hindi siya naniniwala sa Diyos eh. So, hardened na ang puso niya. Pero ika nga, walang matigas na puso sa mainit na pag-ibig ng Diyos Ama. At ito ang nagpasuko kay Boy. Inabot ng Diyos si Boy sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Kung kaya't, kapatid ko, ikaw ay nanonood, maaaring nakaka-relate ka ngayon. Pakiramdam mo ba'y napakarami mo nang nagawang kasalanan at hindi ka na mapapatawad pa ng Diyos? Realize that your past cannot stop God's love from reaching you. He wants to give you a second chance at life. Kung gusto mong maranasan ang himala ng kaligtasan at pagbabago, pwede niyo akong sabayan sa isang maikling panalangin ito. Amang Banal, marami po salamat. Sino po ba ako para pag-ukulan ninyo, Lord God, ng inyong pansin? Sino nga ba ang tao na nilikha mo siya, just a little lower than the angels, yet you have crowned him with glory and honor, and you gave him dominion over the works of your hand.
Salamat po, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na Ikaw ang may akda ng aming buhay. At ang buhay na ito na sinimulan mo, Panginoon, kayo rin po ang magbibigay ng katapusan. Kaya't salamat po, Panginoon. Binubuksan namin ang aming puso at tinatanggap ka bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Lord God, alam ko na wala akong magagawa upang iligtas ang aking sarili. Kailangan ko ng tagapagligtas. At yan, Panginoon, ay natagpuan ko sa iyo. Sapagat ang pag-ibig mo at katapatan ay walang makapapantay, Panginoon. Salamat po. Naniniwala po ako sa iyong pangako na kapag tinanggap kita, isusulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po, naligtas na ako. Salamat po, Panginoon, meron akong katiyakan na binigyan niyo na ako ng buhay na walang hanggan sapagkat sinuko ko na ang buhay ko sa inyo at ako'y nananampalataya at nagtitiwala, Panginoon, na ang nasimulan mo sa akin, Panginoon, ay tatapusin mo tungo, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Dumako naman tayo sa ating Push Pilipinas, Pray Until Something Happens. Narito ang mga prayer requests mula sa ating mga kapatid sa Facebook page ng The 700 Club Asia. Nariyan si Eileen na humihingi ng panalangin para sa kanyang mabilis na paggaling mula sa karamdaman. Si Arnold naman nananalangin para sa peace and restoration ng kanyang pamilya. At si Sarah na humihingi ng financial breakthrough para sa pag-aaral ng kanyang mga anak. Tayo po ay mananalangin para sa kanilang mga request na ito. Lord God, narinig po ninyo si Eileen. Humihiling po siya ng kagalingan sa anuman pong kanyang karamdaman. Panginoong Diyos, ang inyong intensyon ay kami ay pagalingin. You are healer. So Father, in the name of Jesus, would you hear the prayer and the cry of Eileen for her healing and for her strength? Restore to her, Lord God. Give her joy. Give her joy, Lord God, as you are healing her body, soul, and spirit in the name of Jesus. And for Arnold, Panginoong Diyos, our prayer is that you will reconcile his family, Panginoong Diyos. Kung meron man pong kapatawaran na dapat na maganap, Panginoong Diyos, naway ito po'y magsimula ng ngayon at may pag-uunawa pong magaganap sa kanilang pamilya at nang sila po ay magkasama-sama na, Panginoon, sa kanilang pagmamahal at pag-unawa sa bawat isa. At para kay Sarah naman po, Panginoong Diyos, tulungan po ninyo siya sa kanyang financial cares, lalo na po, Panginoong Diyos, doon para sa kanyang anak. Panginoong Diyos, kayo po magbibigay sa kanya ng abilidad para siya po ay kumita nung kanilang kakailanganin. At higit po dyan, Panginoong Diyos, sana po ay may dumating pong tulong pinansyal para sa kanya. Sa ngalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Naniniwala tayo na kapag ang bayan ng Diyos ay nananalangin, may himalang mangyayari. Kaya naman mga kapuso, don't stop praying. Patuloy tayong mag-push. Pray until something happens. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho, lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Whatever it is you're facing, uncertainty, pressure, fear, you can declare, kay Lord sure ka. When you are anchored in God, even in chaos, there is calm inside of you.
receive encouragement sa Kay Lord Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Scan the QR code to donate any amount sa CBN Asia at magkakaroon ka ng exclusive streaming access sa Kay Lord Sure Ka. Be a CBN Asia partner today. Hi everyone! Ako po si Karen Ibasco. Watch Kay Lord, May Power Ka, and witness stories of miracles, breakthroughs, and hope. From August 10 to 14 and August 17 to 21, 12 midnight, live on GMA. Sa bahay na ito umiikot ang mundo ng 17 taong gulang na si Apple. Hindi siya nakakapagsalita at hindi rin nakakatayo. Tanging paggapang lamang ang kaya niyang gawin. Ipinanganak na may cerebral palsy at dwarfism si Apple. Sa kabila nito, bakas sa kanyang muka ang pagiging masiyahing bata. Mauupo, hawakan namin ganyan na yun. Tapos pag dadapa na, ganyan titignan ka sa likod, higa na, ganyan lang sir. So hindi niya kaya? Hindi niya kaya sir na umupo. Opo sir. Ganito na, nakahiga na, maghapon na nakaganito. Iniwan si Apple ng kanyang ina sa pangangalaga ng kanyang lola na si Nanay Wilma. Mula noon, mag-isa nang pinasan ni Nanay Wilma ang responsibilidad sa apo. 3 taon kami magpa-therapy pero hindi rin nakalakad. Dahil sa kondisyon ni Apple, hindi na siya naipapasyal sa labas. Sira na rin kasi ang wheelchair na bigay sa kanila ng barangay. Hindi rin sapat ang kinikita ni Nanay Wilma sa paglalabada para makabili ng bagong wheelchair. Nasa bahay lang yan, di bumababa. Pag binaba namin yan sir, nasa kandungan mo kasi wala ngang maupuan. Pag pinapupo namin dito, matutumba. Kasi minsan sir, pinupo namin dito, nahulog. Tulad ni Apple, may cerebral palsy din ang 13 taong gulang na si Junjun. Pero tila mas malala ang sitwasyon ni Junjun. Dahil kung si Apple ay nakakagapang kahit papaano, si Junjun walang kakayanan na gumapang. Nakaupo lamang madalas si Junjun sa luma at sirang reclining chair na ito. Normal ko siyang ilabas. Habang tumatagal, 6 to 7, nag-iba na yung pagka niya sa sarili niya. Muti nga po namatay yun. Nagdasal lang ako noon, nagdasal para mabuhay. Madalas, binubuhat lamang ni Vanessa ang anak tuwing sila ay lalabas. Dagdag hirap ito para sa kanya dahil sa buwibigat na timbang ni Junjun. Sana bagang araw, pag malaki na siya, babalik dati. Para naman hindi ako nahihirapan magbuhat, magpakain. Isa sa mga programa ng Operation Blessing ang pagkakaloob ng libreng wheelchair sa ating mga kababayang mayroong kapansanan, tulad ng cerebral palsy na walang kagalingan. Kaya mahalagang mabigyan sila ng komportableng pamumuhay. Sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Pangasinan, namahagi ang Operation Blessing ng mga wheelchair sa iba't ibang mga bayan dito. Ilan lamang sina Apple at Junjun sa mahigit 300 mga taga-Pangasinan na nabigyan ng libreng wheelchair mula sa Operation Blessing. Malaking tulong ito para kay Vanessa dahil hindi na siya mahihirapan sa pagbubuhat kay Junjun tuwing sila ay lalabas. Makakalabas na kami. Hindi na dati, kagaya ng dati, nasa loob na ng bahay. Kaya maraming salamat po sa inyo. Si Apple naman, bakas ang ngiti nang makalabas ng bahay. Maraming pong salamat po sa Operation Blessing na nabigyan yung apo ko ng wheelchair para makapagpasyal-pasyal na siya. Kung saan kami pupunta, kasama na namin siya. Ang tulong na ito mula sa Operation Blessings, yung ating pong mga assistive devices, kagaya ng wheelchairs and even yung hearing aid, malaking tulong po talaga ito para bumalik yung pagiging produktibo po nila sa kanilang buhay. Dahil sa inyong suporta sa gawain ng Diyos sa CBN Asia, nakakapagbigay tayo ng ngiti at kaginhawaan sa ating mga kababayang may kapansanan. Higit pa dito, atin ring naipapadama sa kanila ang pag-ibig ng Panginoon. Nakakataba ng puso na panoorin ang kwento nila Wilma at Vanessa. Kitang-kita mo ang tindi ng pagmamahal nila para sa kanilang mga anak at apo
kahit na napakabigat ng kanilang physical and financial struggles araw-araw. Totoo yan, paring Alex. Isipin mo, yung hirap na buhatin sila palagi dahil sira ang kanilang wheelchair at ang kanilang kama. Subalit sa pamamagitan ng Operation Blessing, dininig ng Diyos ang kanilang mga pabulong na panalangin. The brand new wheelchairs given to them are practical miracles that restored their hope and eased their heavy burdens. Yan ang puso ng Operation Blessing, ang maging kamay at paa ni Jesus para sa mga nangangailangan. Kung gusto ninyo maging bahagi ng mga ganitong uri ng himala at pagtulong sa mga kababayan nating nangangailangan, we invite you to partner with us in this ministry. Ang inyong donasyon ay nagiging daan para sa mga assistive devices, medical missions at disaster relief operations. To partner with us, you can easily scan the CBN Asia QR code displayed on your screen or check our website, cbnasia.com/give, for more alternative ways to donate. Many doors of blessings will open as you give. Sa pagbabalik po ng The 700 Club Asia, an inspiring story of restoration and sweet success will unfold. Kaya manatili lang kayong nakatutok. We'll be right back after these reminders. In times of crisis, we can stand fearless together. Our actions today shapes tomorrow, changing lives and building a better future. Partner with us kapag nag-donate ka ng 5,000 pesos sa CBN Asia, matatanggap mo ang limited edition Fearless T-shirt. Plus, exclusive streaming access sa Kay Lord, Sure Ka audio teaching ni Peter Kairos. Wear that bold statement and bring hope. Scan the QR code to donate and be a CBN Asia partner today. Sa bayan ng Cavite City, sa Cavite, may isang natatanging ensaymada na palaging binabalik-balikan kung tawagin nito ay Ensaymada de Baloys. Bago ang tagumpay ng negosyo, dumaan sa matinding pagsubok ang mag-asawa bagong magkasintahan na nagkaroon ng di inaasahang pagbubuntis. Dahil hindi handa ang dalawa, sinubok nilang ipalaglag ito. Uminom siya ng maraming sangkatutak na iba-ibang klaseng gamot. Bagamat di nalaglag ang kanilang panganay na anak na si Abby, lumaki naman itong may galit sa kanyang mga magulang. Talagang sobra kaming mag-away. Sobra na hindi ko maintindihan. Sa tuwing iiyak ako dahil sinagot-sagot niya ako kung ano-anong sinasabi niya tungkol sa akin, tatakbo ako kay God. Kasabay ng pagsasaayos ng umuusbong na negosyo, ang paghingi ng tawad ng mag-asawa sa kanilang anak na si Abby. Unti-unting naisaayos ito nang magdaan sa professional counseling ang mag-asawa. Nung nalaman na niya, na isabi namin sa kanya, parang na-release lahat nung pain na meron ako. At the same time siya rin, doon ko talaga nakita kung paano kumikilos ang Panginoon. They are both very smart. Abigail graduated and in fact, maganda ang trabaho niya. Masunuring mga bata. No? Sobrang blessing ni Lord na despite na nagawa namin sa kanya, napatawad niya kami at lumabas pa silang matatalino at masunuring mga bata. Tagumpay na maituturing ni Antonio at Luz ang negosyong kanilang naipundar. Budburan mo pa ng pagmamahalan ng pamilya at nakamit mo na ang lubos na pagpapala. We just have to trust Him na yung nga sabi niya dun sa all things work together for good for those who love the Lord. Nung sinabi niya yung all things, hindi ibig sabihin maganda lang. Kasama dun yung hindi magandang mangyayari. Pero ang isang ginagaranti doon, it will work for your good. No? Kaya na-experience mo hindi maganda or maganda, no? Lahat yung para sa kakabubuti mo, gaya nga nang nangyayari sa akin. Patunay lamang na ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa yaman lamang. Ang pamilyang pinagbuklod ng Diyos ay mas mahalaga kaysa kahit anong yaman. Alam mo pare, actually merong studies that say, ito galing to kina Orpa Marasigan, may totoong studies ito na
Yung mga batang tinatawag na abortion survivors, yung na-survive nila yung hindi sila na ipalaglag, nagkakaroon sila ng rejection feelings na minsan hindi nila maintindihan kung bakit. Kasi parang sinubukan talaga silang patayin o ilalaglag, ano? Na hindi nila maipaliwanag na bakit ganun yung kanilang personality, yung galit sila, or ganun pala talaga yon. Kaya yung kay Abigail, yung nangyari sa kanya, yung kanyang galit na lang sa magulang, although hindi pa niya alam kung ano talaga yung nangyari, ano? Is nagmamanifest na sa kanyang ugali. Kaya lang, ang kagandahan nga lang, nung umamin yung mga magulang at humingi ng tawad, ay nagkaroon ng breakthrough. Di ba? Kasi, kumbaga, nagkumpisal ng kasalanan yung mga magulang doon sa kanilang anak. Kung kaya, sila'y napatawad din at naiayos ang pamilya. Alam mo kung anong palagay ko? Siguro narinig nung bata yung nasa loob ng sinapupunan, yung nag-aaway dahil gusto siyang narinig. Oo na, kasi yung iba nga sinabi, pag kumanta ka, para sa bata ka nakausap. Kung positive, ano, magandang narinig. nararamdaman. Ngayon kung negative, nararamdaman din nila yun. Pero ang nangyari sa pamilyang Baloy ay isang pambihirang himala ng tagumpay sa negosyo at reconciliation ng pamilya. You see, a successful business is nothing kung wasak naman po ang pamilya natin. Totoo yan, pare, no? Ibilib ako dahil they never gave up on their daughter Abigail. Despite the depression and rebellion, they sought counseling and they put their faith in God. And in the end, naging ganap ang tagumpay nila sa kanilang bake shop business. At syempre, buo ang pamilya. Kailangan matikman natin yan. Oo nga, yung madang yan. Ito ang patunay na kayang-kayang ayusin ng Diyos ang kahit anong sirang relasyon o sitwasyon. When our situations look impossible to fix, doon mas higit na gumagalaw ang kapangyarihan ng Diyos. At yan din ang paalala natin sa kanyang mga salita sa Biblia sa Mark 10:27 na nagsasabi, Jesus looked at them and said, "With man, this is impossible, but not with God. All things are possible with God." Sa Tagalog, tiningnan sila ni Jesus at sinabi nito, hindi magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos, sapagkat ang lahat ng bagay ay magagawa ng Diyos. Amen talaga, walang imposible sa ating Panginoon. Kung ang pamilya mo man ngayon ay may pinagdaraan ng matinding pagsubok, problema man yan sa sakit o financial worries o sa inyong mga relasyon, panghawakan mo lamang ang pangakong iyan ng ating Panginoon. God is able. He will make a way for you. Kung kailangan ninyo ng kausap o kasama sa panalangin, please don't hesitate to message us on our Facebook Messenger or call our prayer center. The number is on your screen. Bukas ang aming linya 24/7 para ipanalangin kayo o bigyan ng payo kung kinakailangan. Let's continue spreading God's miracles together. May God bless you and keep you, and may He make His face shine upon you and give you His everlasting peace. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. God bless you all and see you again tomorrow. Shalom, shalom. Ngayong Huwebes, isang sanggol ang pumanaw. Kasunod nito, 3 mahal sa buhay ang nasawi. Dahil sa kahirapan, hindi mapagamot ni Rodaline ang iniindang sakit ng ngipin ng 14 na taon. 12 miyembro ng pamilya ni Garvik, lahat nagka-COVID-19. May himala kayang gagaling sila? Miracles Unlocked! Tampok sa The 700 Club Asia, Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.